Yo guys, what's up? Welcome po sa Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan ng patungkol sa mga pandaigdigang balita. No, ngayon pag-uusapan po natin mga sangkay itong nangyayari po doon sa Europe ngayon. Sa Western Europe at UK, at napakatindi nito mga sangkay dahil nakakaranas daw sila ng matinding heatwave. Nako, sobrang init ng panahon. Ano ang mayroon mga sangkay sa heatwave na ito? At bakit nagpapanik na po yung mga tao doon ngayon mga sangkay? Pag-usapan po natin. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, ito po yung balita. Ayon sa report, nagdudulot ng matinding init ang heat wave na kasalukuyang nararanasan sa Western Europe at United Kingdom. Alam nyo ngayon mga sangkay kasi, tumitindi po ang init ng panahon. Tapos may El Nino pa. So ganito na po ang sitwasyon ngayon ng ating mundo mga sangkay. May El Nino, may climate change. Halo-halo na po mga sangkay. So ito yung balita. Isang matinding heat wave ang bumabalot at nagpapahirap sa mga nakatira sa Western Europe at United Kingdom. Ito pa naman mga sangkay. Sanay na sanay po sila sa malamig na lugar. 'Di ba? Dito nga lang sa atin mga sangkay, nasanay po tayo sa init, 'di ba? Kapag ka nagkaroon ng heat wave, talagang may mga pumapanaw mga sangkay, nagkakaroon ng heat stroke at kung ano pang delikadong pangyayari, how much more sa kanilang bansa. Alam niyo nangyari na po ito nung I think 2022 or 2023, nagkaroon po ng extreme heat wave. Grabe po 'yun mga sangkay. Ang dami po ng mga pumanaw dahil po doon mga sangkay. At ngayon na naman, nangyayari na naman sa Europe. Pinalalala ito ng isang weather pattern na tinatawag na Omega Block. Nangyayari po ang Omega Block kapag ang isang lugar o rehiyon ay nasa pagitan ng dalawang mas malamig na low pressure systems. Sa bansang France, for example, mahigit 40 tao po ang nasawi dahil sa extreme heat. Grabe, tingnan nyo mga sangkay, mahigit 40 tao ang pumanaw dahil po sa extreme heat wave. So, ganyan po ka-delikado ang sitwasyon ng ating mundo kapag tinatamaan po mga sangkay ng heat wave. At ngayon, nagiging common po ito sa iba't ibang mga lugar sa ating mundo. And this is very alarming kasi nga po, may climate change. Alam nyo, sabi pa nga po mga sangkay na mga scientists, by 2030, malapit na po tayo makarating sa 2030, no? By 2030, mas magiging delikado na po ang sitwasyon. No? Marami daw po sa mga weather o maging po yung mga bagyo, lalakas na. Yung init ng panahon, mas delikado na. Yung mga baha, mas lalong delikado. At yung pagkasunog sa kagubatan, mga sangkay, unstoppable na. Kung kaya't mga sangkay ngayon, pinapaalalahanan ng marami mga eksperto na dapat po, mga sangkay, mag-ingat na po yung maraming mga leader at gumawa na po ng paraan para masolusyonan itong climate change. Maraming residente na rin sa Europa ang nagkakasakit dahil sa tindi ng init sa rehiyon. Ang dami na pong nagkakasakit dahil sa sobrang init ng panahon, mga sangkay. May fundraiser gossip for the news. Ganito ang itsura ng mapa ng panahon para sa rehiyon. O, ito. Ito yung itsura ng mapa nila mga sangkay doon sa Europe. Ganyan po, pula. Kasi nga po, sobrang init ng panahon doon. Umiikot ang Omega Block Western Europe at UK. Tinawag ito sa ganitong pangalan dahil kamukha ito ng Greek letter na Omega. Bukod sa hindi komportable, nagdudulot ng problema sa kalusugan ng init at mga pagkakataon, pagkamatay. Sa France, 40 katao na humanap ng ginhawa mula sa init ang nalunod. 2 bata at 2 at Grabe. 4 ang natagpuang patay Grabe. katabi ng kanilang nanay sa kotse nila. Grabe. So, ganyan na po kalala ang nangyayari ngayon sa Europe, mga sangkay. May mga pumapanaw na. Dahil po sa init ng panahon. So, mga sangkay, nakakakilabot itong nangyayari. Sa bansa, marami ang tumalon sa mga kanal at ilog para magpalamig. Ito
May mga tumalon na po sa kanal, sa ilog, dahil hindi na po nila kaya yung init ng panahon. Naranasan ng France ang pinakamainit itong araw na naitala noong Martes nang umabot sa 44.3 degrees Celsius ang Grabe. temperatura dito. Grabe. Umabot po sa 44 degrees Celsius yung temperatura doon. So, ganun po kalala, mga sangkay. Dito nga lang sa atin, umabot nga lang ng 33, ang sakit na po. Doon, umabot sa 44. Imagine niyo kung gaano po kainit yun, mga sangkay. Sinara ng mga opisyal ang Eiffel Tower noong Martes na ikinadismiya ng mga turista. I am hot, yes, but I won't think that I would be hotter if I go up. If I go up, I should feel cooler. It's disappointing because a lot of people have come to Paris to go up into the Eiffel Tower and to see the view from the top. It's disappointing, but you just have to accept it. Sa mga lungsod, mabilis na ibenta ang air conditioners at mga ventilador. Okay, so yun na po, mga sangkay, yung ano nila ngayon, mga negosyo naman doon, dumadami daw po yung nagbebenta ng mga electric fan, mga air condition, mga sangkay, dahil nga po sa sobrang init ng panahon. Sa Europe at UK, maganda ang kita ng retailers tulad ng John Lewis. Every time the weather spikes, of course, our sales spike in fans and cooling. So this week we're plus 50% off across our fans and cooling range. Nagkanegosyo patuloy sila doon, mga sangkay. Off the shelves, no question. Sa Madrid, Spain, nagbukas ang emergency climate shelters para sa mga homeless. Ayan. Yung mga homeless doon, kinukup-kup na nila ngayon pansamantala, mga sangkay, kasi nga po, kaysa magkalat po sa kali at bigla pong pumanaw, kinup-kup na po nila, mga sangkay. At para naman sa nakakabiyahe, ginhawa ang alok ng Nordic countries. Sinasamantala ng mga turista ang matatawag na coolcation. Okay, Mga so, ito po yung sitwasyon ngayon, mga sangkay, na talagang delikado doon po sa Europe. Kasi nga po, lumalala po ng lumalala ang heatwave. Imagine niyo 44 degree Celsius. Yung init ng panahon, yung temperatura po doon, mga sangkay. Sipin nyo kung gaano katina po yung kainit sa katawan. Kaya pala, yung iba daw po, mga sangkay, pumupunta na po sa may mga kanal. Yung kanal nila doon, mga sangkay, hindi po katulad sa atin na mabaho. Sa kanila, medyo malinis pa po yun. Doon na po lumulublob yung iba. Tapos kung may mga ilog sa city, mga sangkay, medyo malinis naman po yun sa Europe, doon na po sila tumatalon. Para po maramdaman lamang po nila yung init. Pero nakakalungkot, mga sangkay. Yung iba daw po nasa kotse sa sobrang init ng panahon, pumanaw dahil sa init. Yung iba daw, mga sangkay, bigla na lamang po na heat stroke, mga sangkay, kasi nga po sa sobrang init. So ito po yung effect, mga sangkay, ng init ng panahon. At itong init ng panahon ngayon, mahirap po itong pigilan, mga sangkay, dahil po mayroong climate change. No, lumalala po. At ang talaan po na ito, mga sangkay, hanggang 2030. Kung hindi daw po maipigilan ito, lalala ang init ng panahon, lalala ang mga bagyo, lalala ang mga pagbaha, yung pagkasunog sa mga kagubatan, mas matindi na, at yung pagkatuyo ng mga ilog na may mga tubig, magiging unstoppable. So, mapapansin po natin, nasisira dahan-dahan ang ating mundo. Ang weather po natin ay unpredictable na, mga sangkay. So, ito po ang nangyayari ngayon sa Europe. Nagpapanik na po yung mga tao dahil nga po sa heatwave na ito. Extreme heatwave. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.